Gumawa nga po pala kami ng napakasarap na empanada o suklay-suklay kung tawagin dito sa summer. Ito nga po kasi mga idol yung paborito kong pang merienda noong araw dito sa summer. Kaya naman mga idol nung naluto na nga ito ay hindi ko na nga mapigilang kumain. Kayo po ba mga idol, gumagawa din po ba kayo nito sa inyong lugar? Bago nga pala tayo gumawa ng empanada ay nagpunta nga muna tayo ng bayan. Bali kukunin nga po pala natin mga idol yung ating pinaghirapan sa Facebook para makabili nga ng asukal. Nakailang balik nga tayo mga idol sa bayan, ang kaso wala pa talaga. Pero ito na nga mga idol, sa araw na ito, sa awa ni Lord ay nakuha na nga natin yung ating pinaghirapan. Nakakatuwa lang kasi yung dati kong pangarap kahit papaano ngayon ay nagbubunga na. Pagdating ko nga sa bahay mga idol, gaya ng dati ay kumuha na nga si tati ng kamuting kahoy. At yun na nga mga idol, 2 puno lang talaga ang kinuha ni tatay. Napakalaking tulong talaga mga idol kapag may tanim kang kamuting kahoy. Kasi may pang merienda ka na, may content ka pa. Kaya maraming salamat Panginoon sa biyayang pinagkaloob mo sa amin. Bali gumamit nga po kami mga idol ng 2 buko para sa empanada. Ito kasing masarap na palaman sa empanadang kamuting kahoy. Pero bago nga tayo makapagbalat mga idol, ay i-flex ko nga muna itong mga sigarilyas. Nabilib talaga ako mga idol sa gulay na ito, napakasipag talaga mamunga. At halos araw-araw talaga mga idol ay namimitas kami. Lalo na ngayong tag-ulan mga idol na kung mas maraming bunga talaga. Ay agad nga naming biniyak mga idol itong mga buko at pagkatapos nga mga idol ay kinayod na nga ito ni nanay. At sa mga nagtatanong pala, ang mas maganda ninyong gamitin na butong ay yung mas malambot. Yung ganitong klase kasi mga idol, yung mas masarap ihalo. Ang sunod nga na ginawa namin mga idol ay yung pagbabalat nga ng kamuting kahoy. So ang gagawin mo lang naman mga idol ay huhugasan ito ng maayos pagkatapos balatan. At gaya nga ng aking nakagawian mga idol, ito na naman tayo mag-iid ng kamuting kahoy. Ito talaga mga idol yung mas nakakapagod talaga na part. Pero okay lang talaga mga idol kasi ginusto ko to. At pagkatapos nga mga idol ay huwag talagang kalimutang pigaan. Ito kasi yung mas importante, yung mas matanggal talaga yung katas. Bali yung itatapon lang naman dito mga idol yung mismong tubig. Pero yung puti na taya ay ihahalo pa rin. Isa din kasi ito sa nagpapasarap sa kamuting kahoy. At kung okay na nga ang lahat mga idol ay pwede ka na makapagpainit ng mantika. Dito kasi sa part na to ay lulutuin mo muna yung buko at lalagyan siya ng asukal. Tapos paghaluin ito ng maayos hanggang sa ito ay matuyo. Ganun ng kadali mga idol, maghihintay ka lang talaga ng ilang minuto. At kung okay na, pwede na siyang hanguin. Ito talaga kasi mga idol yung ipapalaman natin sa empanadang kamuting kahoy. So ang gagawin mo lang naman mga idol ay maghuhulmak ka na ng parang suklay okay naman ng empanada. At kapag medyo okay na siya, tsaka palang ilalagay talaga yung palaman na buko. Ang sarap talaga tingnan mga idol kasi para ka lang talaga naglalaro. Kaya nga po pala mga idol tinawag itong suklay o surusudlay dito sa summer. Kasi hugis suklay daw yung itsura. Pero para sa akin empanada lang talaga. At habang gumagawa nga si nanay mga idol ay nagpunta na nga ako sa kusina para makapagluto na nga. At dito nga mga idol ay nagpainit na nga ako ng mantika para may salang ko na nga yung mga tapos nang gawin ni nanay. Pero dito na nga ako kinabahan mga idol kasi yung mantika tumatalsik. Pero kaya pala nilalagyan ng dahon para daw hindi dumikit sa kawali. Tapos after ng ilang segundo, tsaka palang tatanggalan ng dahon. At ito na nga mga idol, grabe, napakasarap at napakabango. Ilang dekada rin mga idol bago ko ulit ito matikman. Kain tayo mga idol. Suklay-suklay kung tawagin dito sa summer. Ooh.